Isang magandang araw mga kagwapo. Welcome back sa Gwapos Garage. Ngayong araw ay may panibago tayong project. Tayo po ay magbabuffing. Ganito po ang ginagawa sa mga stainless jeep at OTJ para magmukhang bago ulit tignan. At sa video na ito mga kagwapo ay ipapakita ko sa inyo ang proseso ng pagbabuffing. Kasama na rin po dyan ang ilang tips and tricks kung paano magbuffing. Alright, let's go! So, pinakauna sa lahat mga kagwapo ay ihanda po natin ang ating pangunahing kagamitan. Yun po ay ang ating buffing machine at ang ating grinder. At para po sa ating materyales, gagamit po tayo dyan ng buffing cloth, buffing soap, sandpaper na may 1000 at 120 grit at masking tape. Okay, yung masking tape po gagamitin natin yan sa paglalining mamaya. By the way mga kagwapo, kung meron po yung face mask or face shield, mas okay po yun kasi ito pong trabaho na to ay medyo maalikabok. First stage, cutting stage o pagtatalo. Using 1000 grit na liha mga kagwapo ay ibabala po natin yan sa ating grinder. At yan po ang una natin gagamitin sa pagbabuffing ng stainless. Paalala, mag-iingat po kayo mga kagwapo sa paghawak ng grinder. Baka po kasi hindi nyo matansya ang lapad ng liha at baka po kayo ay masugatan. Importante pong laging ligtas. Baka napapatanong po kayo mga kagwapo kung para saan nga po ba yung pagtatalo. Ang proseso pong ito ay ginagawa po namin para po maalis po yung mga, alam niyo po yung mga minimal na gasgas. Kasi po sa mga stainless mga kagwapo talagang meron pong mga gasgas yan. Okay? Tsaka po, sa katagalan din mga kagwapo yung mga stainless naninilaw po yan. Kaya po talagang ang ginagawa po namin ay tinatalupan yung stainless. Dahil po sa ganitong proseso ay naibabalik po natin sa dating puti at naaalis po natin yung mga minimal na gasgas. Makikita nyo dito mga kagwapo, ito, iba na po yung itsura niya nung natapos na po siyang i-buffing po ng liha. So ganyan po yung magiging itsura niya. Para po sa unang tip mga kagwapo, dapat po pantay yung galaw or meron po kayong consistent na galaw po sa pagbabuffing. Dahil po pagka meron po kayong maraming galaw sa buffing, for example, mag up and down po kayo tapos left and right, hindi po magiging smooth yung kakalabasan ng buffing niyo po. Para po sa ating pangalawang tip, ay huwag po kayong magtatagal sa isang spot mga kagwapo. Dahil pag nagtagal po kayo sa isang spot ay ma-overbuff nyo po yung stainless. Ano po yung ma-overbuff? Yung po ay yung pag napatagal kayo sa isang spot, mag-iinit po yung stainless. At ang pwede po mangyari doon mga kagwapo ay pwede po magkaroon ng mga uka-uka. At pangit po siyang tignan once sa final buffing na po. At para naman po sa ating panghuling tip sa stage na to mga kagwapo ay wag nyo pong hahabulin yung mga malalalim na gasgas. Bakit po? Kasi po mga kagwapo, pag hinabol nyo pa po yung mga malalalim na gasgas, tulad po ng pangalawang tip, pwede rin po magka-uka-uka po yung stainless. Kasi po, for example, syempre, malalim na po yung gasgas. Tapos gusto nyo pakinisin talaga, kaya hahabulin nyo. Pag ginawa nyo po yun mga kagwapo, makikita nyo yung stainless nyo ay uka-uka. Kaya yun po, huwag nyo pong hahabulin yung malalalim na gasgas. Bago po tayo magpatuloy sa susunod na stage mga kagwapo, tara muna ho magkape. Tayo po ay binabaan ng merienda ng may kanya ng jeep. Ang bait po ng may kanya ng jeep na to mga kagwapo, talagang wala po akong masabi. So tara mga kagwapo, kape muna tayo dito ha. Napasobra pa ata ang timpla ko ng kape. Para naman po sa ating second stage, brushed finish o hairline finish. Gagamit po tayo ng 120 grit na liha mga kagwapo para po gumawa ng tuwid at consistent na linya sa surface po ng stainless. Ang brushed finish o hairline finish mga kagwapo, ito po yung kadalasan ay nakikita nyo na medyo or malabong part sa isang stainless po na jeep or OTJ. Sa brushed finish namin mga kagwapo ay madalas po gumagamit kami ng 120 grit na liha.
Pero depende po yan sa kagustuhan nyo po or kagustuhan ng customer. Kung gusto po nila ng mas pino, gumagamit po kami ng 120 grit. Okay? At kung gusto niyo na po ng sobrang pino, then gagamit pa po kami ng ibang liha. Pero po mas pinipili po ng karamihan ay yung katamtaman lang po na hairline finish. Kaya po ang ginagamit namin na liha doon ay yung 120 grit na liha. Okay? Now, i-fast forward na lang muna po natin dito mga gwapo para makita nyo po yung proseso. After po natin sa isang part, ipapakita ko po sa inyo yung diferensya mga gwapo. So, ito na po yung natapos natin na brush finish. At yung kabila naman na pinapakita ko sa inyo ay hindi pa po tapos. Okay? Ngayon, simulan na rin po natin dun sa part na yon. Fast forward. Para po sa tip ko dito sa stage na to mga kagwapo, lagi nyo pong unahin munang labuin yung mga dulo tulad po ng ginagawa ko mga kagwapo. Dulo muna po yung inuuna ko. Kasi po mahirap po labuin yan mga kagwapo pagka dinerecho nyo po agad. Okay? So nakikita nyo naman mga kagwapo, mukha lang siyang mahirap. Pero napakahirap po talaga mga kagwapo. Kasi po talagang uubos po kayo ng energy dyan at sa maghapon ay talagang mangangawit kayo. And as you can see naman po, ito naman po yung natapos natin na part dito sa jeep. Ituloy-tuloy na lang natin yan mga kagwapo, paikot po ng jeep. Bata pa lang po mga kagwapo ay natutunan ko na po itong pagliliha. Kasi po siguro dati nung elementary po, lagi na po akong sinasama ni Papa sa pagtatrabaho. Pero hindi pa niya po pinagtatrabaho noon. Sinasama pa lang po niya ako sa trabaho niya nung elementary. At nung tumungtong na po ako ng high school, grade 7, ay doon gusto ko pong itry yung paglilihan ni Papa. Kaya pinapatry naman po sa akin ni Papa. Ang kaso, pag nagliliha po ako, talagang tabi-tabingi yung liha ko. Pero okay lang daw yun, sabi ni Papa. Kasi ang nangyayari mga kagwapo ay ako yung unang magliliha tapos si Papa rin mag-finishing. Tapos hindi nagtagal mga kagwapo, syempre umabot ng grade 12, ilang taon din yon mga kagwapo. Natutunan ko na pong mag-perfect ng liha. Okay? Kaya simula nung grade 12 po hanggang ngayon ay ako na po yung nagliliha sa tuwing meron kaming gagawin ni Papa. And as you can see naman mga kagwapo, lintik naman sa straight ng linya na ito. At dahil nakakapagod nga naman talagang magtrabaho mga kagwapo, dito muna tayo sa gilid. Lalantak muna tayo ng donut dito tapos na isang coke. Napagod ako sobra doon mga kagwapo kaya talagang kailangan natin magbawi ng energy. And tapos na rin naman tayo mga kagwapo sa ating pagliliha. Ito na yung mga finish na naliha natin. Ayan. Sa magkabilaang sidings mga kagwapo ay natapos na po natin to at konti na lang ay tapos na. Dako naman po tayo sa third stage, lining and recutting. Yung paglalining mga kagwapo, hindi ko na po naipakita sa mismong video pero makikita nyo po dito ay meron na po siyang masking tape. Ang ginawa po namin dyan ay lalagyan nyo po ng masking tape. Yan po ay nasa 1 inch lamang. Okay, lalagyan nyo po ng 1 inch space po yung stainless na ginawa po natin kanina sa sidings. Okay, gamit po yung masking tape. At yung recutting po na sinasabi ko mga kagwapo ay ito, ayan. Nakikita nyo yung mga stainless na yan. Noon na mga kagwapo, mapapansin nyo sagad-sagaran yung pagliliha ko, hindi po ba? Or may sobra-sobra po. Yung recutting po na sinasabi ay aalisin po ulit yung mga gas-gas na nagawa ko. Kasi hindi po maiwasan yun mga kagwapo. Pag nagliliha ka, ay talagang may sobrang mga liha dyan. Kaya po yung recutting ay ginagawa para po ay maalis o mabura po ulit yung mga gas-gas. Okay? Pagkatapos po natin dyan mga kagwapo ay syempre magme-merienda po ulit tayo. Tayo po ay napagod. Kaya tara, merienda na ulit. Para po sa fourth stage, ito na po yung final buffing or yung mirror finish. Dito na po natin gagamitin yung buffing cloth at buffing soap. So ilalagay nyo na po yung buffing cloth sa buffing machine and gagamitin po natin yung buffing soap. Yan po yung pampakintab. Yan po yung compound ang ginagamit para po mas kumintab yung stainless. Sa nakikita nyo po, ito na po yun. Ginagawa na po namin yung
final buffing. Kaya panoorin nyo pong mabuti mga kagwapo. Si Papa po pala mga kagwapo ay isa talagang tanyag na magbabuffing at latero po. So, dati pa lang po ay nagbabuffing na po siya at naglalatero. Kung familiar po kayo sa jeep na Malagueña, okay, doon po galing si Papa sa kampanya ng Malagueña Jeep. Okay, so sobrang tagal niya po nagbabuffing. Siguro 1990s, mga ganun, hindi ko na po alam. So, basta ilang taon na po. Kaya, pagdating po sa pagbabuffing, talagang haslet na po itong Papa ko. After po mabuffing ay tingnan nyo naman po ang finish buffing or yung final buffing na mga kagwapo. Ang kintab po talaga niyan. May natitirang mga itim-itim mga kagwapo, pero ang ginagawa po namin dyan ay yun naman po ay pupunasan na lang po mano-mano. Talaga pong may iwan na itim-itim dyan mga kagwapo kasi po dahil po ng buffing soap. Okay? Kaya ayan, panoorin po natin. Pagkatapos po mag-buffing mga kagwapo ay tulad ng sabi ko sa inyo, pupunasan po natin yan ng malinis na basahan. At kung maaari mga kagwapo ay huwag po yung gagamit ng magaspang na basahan. Kung meron po yung cotton or yung microfiber na basahan, the best po yun na gamitin dito. Pupunasan po natin yung mga alikabok dahil marami pong dumigit dyan mga kagwapo na alikabok. At syempre yung itim-itim na naiwan po ng ating buffing soap. Pupunasan natin ng basahan yan mga kagwapo, palibot po ng jeep. Lahat po ng mga hikintab sa jeep ay pupunasan po natin. At after po natin punasan yan, ay imo-montage natin to syempre. Pero bago po matapos ang video na to, at kung nagustuhan nyo po ang buffing process na ito, pwede po ba kami makahingi ng like, comment, at subscribe mula sa inyo, at pindutin nyo na rin po yung notification button para po updated kayo sa susunod nating video. Okay? Maraming salamat po!